Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Nako, pinagalitan, sinabihan, pinahiya, at lahat-lahat na. Depende na sa inyo kung ano ang inyong komento nitong di umano'y statement ni Pulong Duterte, nitong mugshot ni Jam Magno. Yung bago lang ba? Yung bagong mugshot ni Jam Magno na parang pinaglalaroan lang niya ang kanyang mugshot. Parang hindi sineryoso. At sabi ng iilan na parang hindi nirespeto ang mga kapulisan. I don't know kung ito ay galing kay Pulong Duterte ha. Pero dito, binasa ko Pulong Duterte, sa likod ng ngiti ang tunay na insulto sa kapulisan. Hala? Oo nga, no, sabi ng iba, si Jam, no, parang ginamit niya yung pa-picture-picture niya doon para galitin ang bashers niya kasi alam naman niya na ibabash talaga siya sa issue na ito. Pero, sa likod dyan, hindi naisip ni Jam Magno na parang wala siyang respeto sa mga kapulisan. Ito kaya yung kabibig. Ito na, sabi ni Pulong Duterte. Kung totoong statement ito ni Pulong ha, kamakailan nakita ko sa social media ang isang larawan ni Jam Magno na nakasuot ng orange na t-shirt, may malawak na ngiti sa kanyang mukha, at tila isang pictorial ang dating ng kanyang mugshot sa loob mismo ng presento ng pulisya. Totoo kabibig. Parang pinagtatawanan lang ni Jam Magno ang nangyari sa kanya kasi nakapagpiyansa siya. So proud si Jam Magno. Ganun ba talaga ang gagawin, no? Baka yung ibang tao ay gagayahin si Jam Magno, di ba? At kung sabihin na ibang tao, ay, oy, sa pulis na, uy, ma'am, wag mong gawin yan. Yung mugshot na yan, sabihin na, ginawa nga ni Jam Magno, wala kayong call of action. Wala, parang okay lang sa inyo, di ba? Para sa akin, sabi ni Pulong, hindi ito simpleng larawan lang. Ito ay tila isang malinaw na pag-insulto, hindi lamang sa institusyon ng kapulisan, kundi pati rin sa buong proseso ng batas at hustisya sa bansa. Ito pa. Ang mugshot ay dapat simbolo ng seryosong hakbang ng batas laban sa sinumang inakusahan ng paglabag. Ito ay bahagi ng due process at isang paalaala na walang sinuman ang above the law. Ngunit sa halip na makita natin ang kababaang loob, pagsisisi o kahit respeto sa proseso ng batas, ang nakita natin ay tila isang photo opportunity, isang pagpapakitang gilas na parang ito'y isa lamang eksena sa social media content, hindi isang legal na proseso. Nako, ang ganitong uri ng asal ay may malalim na epekto. Una, binabastos nito ang propesyon ng mga pulis, ang mga taong araw-araw na nasa panganib, gumagawa ng kanilang tungkulin para sa kaayusan at kaligtasan ng publiko. Kung makikita ng publiko ang ganitong klaseng pagtrato sa loob ng mismong presento, papaano pa natin maasahan igagalang ang institusyon ng kapulisan? Pangalawa, ipinapakita nito ang tila kawalan ng takot sa batas. Sa halip na matakot o mahiya sa posibleng kaso o investigasyon, mas piniling gawing eksena ng kasikatan at katatawanan ang isang seryosong sitwasyon. Ang mensaheng na ipaparating nito sa publiko, lalo na sa kabataan, ay maaring magdulot ng maling pag-unawa na ang batas ay maaring pagtawanan at ang proseso ng hustisya ay maaring gawing personal branding o content creation. Naku, grabe yung hugot ni Pulong. Totoo naman ang sinasabi ni Pulong, 'di ba? May point naman si Pulong sa kanyang statement, kung kang Pulong itong statement ha. Next, hindi ito usapin ng pagiging masaya o positibo sa kabila ng pagsubok.
ito ay usapin ng respeto. Respeto sa batas, sa mga alagad ng batas, at sa publiko. May mga lugar at pagkakataon para sa mga ngiti at saya. Pero ang presento ng pulisya habang kinukuhanan ka ng mugshot ay hindi isa roon. Sa huli, ang inaasahan natin mula sa mga taong may plataporma at impluwensya sa lipunan ay hindi lamang pagiging viral o controversial. Inaasahan natin ang responsibilidad na sa bawat kilos at salita nila, isinaalang-alang nila ang epekto nito sa mas nakarami. Dahil ang respeto sa batas ay hindi dapat mawawala, lalo na sa harap ng kamera. Nako, parang kung ako si Jam Magno ba, mahihiya ako. Which is, totoo naman ang point ni Pulong Duterte. Kung kay Pulong ito ha, totoo naman ang kanyang sentimiento na kung talagang may respeto ka sa batas at may kaso na pinaiimbestigahan na may warrant of arrest na nga, dapat respetuhin mo. Parang the more ka tawag dito, ginagalit mo yung mga taong nagkaso sa'yo. So the more na hindi ka napapatawarin, the more na parang ididiin ka ng more pressure, si Jam Magno pa naman, alam niya maraming maging masaya kapag may makitang mugshot. Well, maiintindihan naman natin si Jam Magno kasi may marami siyang basher. Pero yung paggamit niya sa mugshot na ito, sa kailaliman ba ng pag-unawa natin, ay parang hindi maganda. Oo nga, tama. Kasi pag makita ito ng kabataan, sabi nila, ay pwede palang ganun mugshot, pwede palang mag-smile, pwede palang hindi seryosohin, as long as magbayad ka ng piyansa, okay na yan. Yung latest mugshot natin, yun pala. So parang hindi nirespeto nga ang trabaho ng mga pulis, ng otoridad, at ng batas ng Pilipinas. So eto mga kabibig, may video din ako na nilampaso ng isang netizen si Jam Magno. Watch this video. Mga calls, wait lang. Naana po yung nag-apil-apil. Naana po yung nag-comment nga maligno diri sa atong dakbayan sa Davao ba no? Ingon pa siya, sigig hagit og bloodbath. Unaha sag plastar ang baha nga luoy kaayo ang katawhan na love and loyal kaayo sa inyo apil tungod sa inyong amahan. Kay og siya pabuton, mao jud na unahon dili inyong mga kaugalingon. Prangka lang ha. Ang katawhan hunaha kay mao na inyong trabaho. Naunsa naman pud ni siya oy. Kabalo ka ha. Dili na ako i-deny ang pagbaha sa Davao City. Kay natural phenomenon man na. Tanang lugar sa Pilipinas bahaon gyud. Bisan asang lugar, bisan asang portion aning dakbayan na ay tendency nga mubaha. Kay naay different kinds of flooding. Naapoy different factors nganong mubaha ang isa ka lugar. Munang i-educate ta ka unsa ning types of flood, pero unya na later on kay mo comment sa kuan imuhang giyaw-yaw. Ingon pa siya, unahon kuno ang katawhan kay ngano di ay ingani man diri sa Davao, unahon man gyud na ang katawhan kung naay naapektuhan atong pagbaha nga imong nabalitaan gabi, humana girespondihan na, giayo na, gitagaan na sila og hinabang. In fact, katong pagbaha nga nahitabo kanang nag-viral karon, makita ninyo da sa mga videos, nag-viral sa may Rojas area. Pipila lang ka oras pagkaog manawala ng tubig. Dili na siya types of baha nga magpundo dihang tubig ug di na mawala pila ka semana, pila ka bulan. No? Meaning ana kana siya nga type sa flood, flash flood lamang kana, nag-overflow lang, milapas lamang sa holding capacity sa area ug sa kanal ug sa drainage system. Kay mas daghan ang rainfall. Ing ana ra na siya. Dili na ko kinahanglan depensahan ha. Kay natural gud yun na nga mahitabo ang pagbaha. Kani si Jam no gapataka. Og moingon ka nga unahon ang katawhan, ginaunag yun na diri sa Davao City. In fact man gani bisag naa sa laing lugar ang katalagman, ang mga nahitabo. Ang isa sa mga pinakaunang mo rescue, pinakaunang maghatag og hinabang are people from Davao City. Mao pud nay kalainan. Kay wa gyud kay makit-an didto nga donation from the Dutertes. Wala gyud. Ang masulat gyud didto nakabutang from the people of Davao.
Kapila na ko naka-attend, nag-volunteer ko, nga moadto ko sa mga lugar nga nasalanta og bagyo, mga pagbaha, ang nakabutang gyud in town sa mga relief goods from the people of Davao. Ing ana. Kay even katong nag-adto mi Tacloban panahon sa Yolanda, apil po ko ato sa mga delegates o mga volunteers. Karon jam, sultian ta ka. Naay different kinds of flooding, no? So naay factor nga nung mubaha ang isa ka lugar. Natay ginatawag nga flash flood. Pag mayon gani ka nga flash flood, mo nang pinakasikat perminti nato madunggan. Meaning, flash lang jud siya, paspas lang muagi ang tubig. Mo nang tanan pud maagian ang tubiga, naay tendency nga ma-damage. Kay paspas ang ragasa sa tubig. Pero kanang tanan, padulong na siya dito sa discharge, sa drainage point. Mo nang flash flood lang pud siya, kay kadyo tra siya ning apaw lang ang tubig, mawala ra na siya 5 to 6 hours. Mo na ginatawag nato nga flash flood. Naputay ginatawag nga coastal flooding. Kaning coastal flooding, naani sa mga lugar nga duol sa dagat. Mo nang diri sa Davao, soon enough, mawala na ng coastal flooding kay ginatiwas naman nato ang atong coastal road. Isa po na sa factor nga diri sa may Rojas area ning apaw gyud ang tubig tong naaging gabi because gina-construct ang coastal road ug didto padulong ang discharge anang dako kayo nga kanal diha sa may Rojas na portion. No? But soon enough, gina-address na siya, ginabuhatan na siya, ongoing pa ang construction. No? So una, flash flood. Sunod, coastal flood. Dili lang tubig baha ang possible sa coastal flooding. Naapoy tendency nga tubig gikan sa dagat. Tayhupon kusog kaayong hangin. Maunang moadto diri sa mga syudad. Maanhi diri sa mga lugar nga naay mga balay, naay mga tao. Part na siya sa coastal flooding. Kanang storm surge, maka-affect po na siya nga ang tubig moanhi diri sa dakbayan. Muna siya ginatawag ng mga coastal flooding. Ikatulong nga type sa pagbaha. Oh, jam. Kaning urban flood. Muna siyang nahitabo diri sa mga syudad-syudad, no? Kaning sa mga taas na kaayo ang rainwater nga gibubo sa langit kumpara sa holding capacity sa mga drainage system anang lugara. Mo nang magkaroon og urban flood. Usually po ang urban flood mahitabo sa mga developed kaayo nga lugar kay daghang nagakahitabo nga mga construction, ongoing pa ang pagbuhat sa drainage system wa panahon. So sama sa nahitabo mo nang gibaha jud lang uban lugar diri sa Davao karon. Naputay ginadawag nga river flood. Oh, given na pangalan pa lang, river flooding. Meaning ning apaw ang ilog. Ning lapas nas mga kilid-kilid. Kita ba yung mga katawhan no? Kita po hinungdan ba nga ginapangbutang na totong sarilis mga katalagman o disgrasya. Kay naturally, ang river, magliko-liko gid na. Mao na ginatawag nga meandering, no? Mag-meander dyan ang river. Kita po ng mga tao, sa ato ang sibilisasyon, nagbutang og mga buildings, mga developments, kilid sa sapa, nya gitulid. Muabot yun ang panahon. Naturally, ang river mo pangita na siya sa iyang original nga flow. Mo nang kadto mga establishments, mga infrastructure nga kilid sa sapa, dako gyud ang tendency nga mabahaan bisag unsa pay mahitabo, bisag unsang panahon. Oo. Lastly, naputay ginatawag nga pluvial flooding. Kana gunga magpundo-pundo ang tubig. Kana mo'y lisod kaayo nga pagkahitabo sa baha, meaning wa gyud gi-address ang pagbahaan ng lugara. Kay daghan tag makit-an nga mga lugar ning baha tapos wa naming hubas na abtan og bulan. No, ang uban abta nagtuig na ditong tubig na himo ng marsh. Mo na pluvial flooding. Kana pong makita nato sa mga karsada nga nagbangag-bangag, mao nang nagkahimo-himo dag murag sungkaan nya nagpundo dihang tubig. Part na siya sa mga pluvial flooding. So jam, naay different kinds of pagbaha. Unya, makita nimo sa mga comment section sa mga videos baha, nadyo moingon nga sign of progress. Kay tinuod, partly, it's a sign of progress. Ibig sabihin, ongoing ang mga constructions, ongoing pagbuhat ng mga drainage system, maunang nagbara. But another thing is, it's also, ato ang binuhatan mga tao. Kung gusto manggud ta og kabag-uhan, kung gusto ta og progress, it's a collective effort. No? Dili lang man na siya, buhaton lang sa gobyerno. Even as individuals, kita na mga katawhan magsugod sa ato ang pagbag-o ug ang pag-experience sa tarong nga katilingban. Even sa small gesture lang nato nga pagtarong sa atong solid waste management para dili mo baha, dili mag apaw-apaw ng mga kanal kay nagpatak-atag labay sa atong mga basura, it's already a small effort nga makatabang na
nga maiwasan nato ang pagbaha. So sa atong mga balay palang daan, masugdan na nato ang pagbag-o. So yung ana na siya, daghan kitang factor na kailangan i-consider kapag nibaha ang isa ka lugar. Dili lang natungod kay kalagot sa mga Duterte. Imuha na po dayong i-take ang opportunity para mangdaot diri sa Davao. Bantay lang yung gamay na lang yun. Gamay na lang yun. Di na yung kakatungtungan yung syudad. Lagot ko ni mo ha. Tara, calls kape. So, yun na kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Para mag-iba ang hangin na Jam Magno, no? Ano kaya ang rason kung bakit ang iba ang hangin ni Jam Magno? Noon, proud na proud siya sa mga Duterte. Noon, ipaglalaban niya si VP Inday. VP Inday is my next president. Siya isang agila, di ba? Alam naman natin ang pinagdaanan Jam Magno, ang strength, ang tapang ni Jam Magno para ipaglaban si VP Inday. Pero bakit nagbago? Ano kaya ang kanyang rason? So, may mga iba't ibang rason naman si Jam Magno, I think so. So, depende na talaga sa kanya mga kabibig. So, do you think insulto ang ginawa ni Jam Magno na nag-smile-smile sa kanyang mugshot? Tama ba itong mga statement ni Polong Di Umano? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! God bless! O ingat ka ha! Oo, ikaw, OFW ka dyan sa ibang bansa, mag-pray ka na everything will be fine, lalo sa trabaho mo at sa pamilya mo sa Pilipinas. Someday, magsama-sama ulit kayo. Bye everyone! See you next time!